KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. Hello mga master at mga lodi. Maraming salamat po sa suporta. Tere na sa karugtong ng ating Kwentong Nobela. Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 3491-3500. Tagalog Translator, Andy Dors. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela, Kabanata 3491. Ano ang Eye of Nine Yin? Hindi maiwasang magtanong ni Alex. Sa magandang kalooban, ipinaliwanag ng Lady Black Lotus, ang mata ng siyam na yin ay tinatawag na Juyo Eye, o maaari mo itong unawain bilang Cosmic Eye. Alam mo ba kung saan ako ipinanganak sa simula? Tanong ni Alex, could it be the Cosmic Eye? Gusto ko ang iyong talino. Alex Rockefeller, ikaw ay isang desenteng kahalili. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Maaari akong muling magkatawang tao dahil sa kakayahan ng iyong katawan na magpapisa ng 3,000 daulat yoses. Ikaw ay likas na matalino at may karangalan. Gusto kitang dalhin upang makita ang kababalaghan sa kabilang panig ng Sansinukob. Masyadong malungkot ang mag-isa. Walang sinabi si Alex. Ito ay masyadong malayo. Sa katunayan, mas handang tamasahin niya ang kagandahan ng mortal na kaharian kaysa sa kabilang panig ng universo. Ang mga tao ay mga nilalang na magkakasama. Ano ang silbi ng immortalidad kung walang iba? Ano ang nasa loob ng Eye of Nine Yin? Lahat. Sa sandaling iyon, isang mabilis na sinag ng liwanag ang dumating sa kanilang harapan. Matalas ang mata ni Alex. Ito pala ay ang Phanes Axe na orihinal na pag-aari niya. Ito ay sumugod sa Golden City kanina, ngunit hindi ko alam kung ano ang ginawa nito sa mahabang panahon na ito. The Asterisk man ito. Ito ay hayaang lumipad ang pambihirang watawat nito matapos itong mailabas. May nagpakahirap na manghuli sa walang kwentang master mo ngayon lang. The Asterisk man bagay. Bakit hindi ka bumalik at iligtas ako? Bakit ngayon ka lang bumalik? Nagulat ni Alex, gayunpaman, ang Phanes Axe ay sumugod sa kanya at nanatili saglit. Pagkatapos, lumipad ito patungo sa Void Gate. Whoosh! Nawala lang ang Phanes Axe. Phanes Axe. Nakita rin ni Lady Black Lotus ang palakol na lumilipad papunta sa Void Gate. Tapos, bigla na lang parang naiinip na siya. Hindi niya pinansin ang mga taong Golden City, ngunit tila ang Phanes Axe ay isang bagay mula sa kanyang kapanahunan. Pumasok ka sa Void Gate dali. Tigaw ni Lady Black Lotus. Pagkatapos noon, tumungo siya doon. Nang hindi na hinintay ang sagot ni Alex, pinulupot niya ang kamay niya sa katawan, kinaladkad siya sa madilim na lotes ng demonyo. Pagkatapos, mabilis na lumipad ang demonyong lotes papunta sa Void Gate. Iniwan ng demonyong lotes si Prinsesa Bea. Sa isang iglap ay nabalisa si Bea. Matapos masulyapan ang kahabag-habag na si Ruka, nanginginig siya at tumalon sa Void Gate na nagmamadali. Ulalas niya pagkatapos ng ilang sandali ng nakakakilabot na sensasyon. Napagtanto niyang nasa 1,000 metro siya sa ibabaw ng lupa. Gayunpaman, dahil hindi siya makalutang, hindi niya nakontrol ang kanyang katawan na bumagsak ng diretso. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Malakas ang pagkahulog ni Bea. Hindi ito matigas na lupa sa ibaba niya kundi isang walang katapusang karagatan sa halip. Ang lugar na ito ay naging isang mundo ng dagat, isang bagay na ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Sa kabutihang palad, ang kanyang pisikal naruroon pa rin ang fitness. Ang napakalakas na antas ng isang katawan mula sa angkan ng Zerefim ay maaasahan pa rin. Maayos naman siya. Then, she saw Alex, natulala din. Nawawala ang nakakatakot na itim na lotes na iyon. Oy, human brat. Lumangoy si Prinsesa Bea papunta kay Alex. Ang lahat ng damit ay dumaikit sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang perpekto at pinong figure. Higit sa lahat, si Alex ang dapat sisihin sa pagbibigay sa kanya ng mga damit na hindi nagtataboy ng tubig. Bea, bakit ka nandito? Saan ako pupunta kung hindi ako pumasok? Tinggal ni Bea.
Ang mahuli ng patrolman na iyon at mahalo ang laman at kaluluwa ko sa kanya. Walang magawa, sagot ni Alex, bakit ka nag-aalala tungkol sa ibang tao na nakikihalubilo sa iyong laman at kaluluwa? Hindi lahat ng tao ay ganoon ang iniisip. Kahit ako ay hindi. Ang tanga mo kasi eh. The asterisk man. Are you trying to get me to mingle with your flesh and soul? Managinip ka. Nag-cross arm si Bea sa dibdib niya. Nasaan yung Black Lotus mo? Ilagay ko na. Medyo espesyal ang lugar na ito. Parang hindi naman pwedeng magtagal sa labas. I am relieved in this way. Ang bagay na iyon ay parang bomba na anumang oras ay sesabog. Hindi nito ako sinunod ng tama pagkatapos kong ipatawag ito. Oo. Hindi mo na dapat ipatawag ulit unless it's the last resort. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nakita nila ang isang barko na humaharurot mula sa ilalim ng dagat. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3472. Isang submarino. Holy crap. Tigaw ni Alex. Gayunpaman, ang mabilis na barko ay mukhang isang normal na cruise ship. Ito ay tila isang barkong pirata, ngunit tiyak na hindi ito isang submarino. Gayunpaman, malinaw na ang barko ay nakapaglayag sa ilalim ng dagat, na nagpapahiwatig na ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa isang normal na cruise ship. Ang barko ay tila nakakalipad din sa ilalim ng tubig, at kahit na ang pinakamabilis na isda sa Earth ay tila walang katumbas sa bilis nito. Ah! Parang baliw ang takbo ng barko. Babangga tayo. Tigaw ni Bea. At kusang umaagos ang tubig saan man dumaan ang barko. Hinawakan ni Alex si Bea at mabilis na umiwas sa gilid. Ang mabilis ng barko ay nakaligtaan sila sa balat ng kanilang mga ngipin, at ang mga alon ay dumaan sa kanilang mga mukha na parang mga talam sa likuran nito. Malinaw na nakita ni Alex ang isang malaking rouge na nakapinta sa katawan ng barkong ito sa ilalim ng dagat na cruise ship. May ibang tao na naroroon sa Nine Heavenly Ruin. Nang sumagi sa isip ni Alex ang kaisipang ito, biglang huminto ang barkong iyon, mabilis na bumaliktad, at huminto sa harap ng dalawang tao. Kasunod nito, maraming tao ang bumaba mula rito. Yay! Ang galing ng dalawang mahihinang ito. Mukhang may lakas sila sa kamay. Sabi ng isang lalaking may malapad sa kanyang mukha. Ang dalawang mahihinang ito ay wala pa sa dominant realm, ngunit ginawa nila akong baligtarin ang barko. Sa palagay mo ba ay hindi nagkakahalaga ng mga kristal ng enerhiya upang mailipat ito? Pupunan mo ang mga kristal ng enerhiya sa susunod na pagkataon, reklamo ng isang medyo kaakit-akit na babae na nakaitim na nakasuot habang sinusulyapan sina Alex at Bea. Hindi ko alam kung anong nangyari sa Heavenly Ruin sa panahong ito. Nagkaroon ng lahat ng uri ng riffraff na nangyayari dito. Malinaw ang tingin niya kina Alex at Bea, lalo na si Bea na may mahahabang tenga ng hayop. Halatang hindi siya tao. Madam Rouge, ang pakikipag-usap tungkol sa mga kristal ng enerhiya ay nakakasakit sa ating damdamin, hindi ba? Sa palagay ko ang dalawang taong ito ay may magandang batayan para makaiwas sa ating barko sa tamang panahon. Sabi ng lalaki, hindi ba't marami sa ating mga manggagawa sa pagmimina ang namatay sa aksidente? Kailangan nating maghanap ng paraan para mapataas ang populasyon. Oo. May saysay ang sinabi mo. Kung ganoon, isama mo ang dalawang mahihinang ito. Tumangayon si Madam Rouge sa lalaki. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na hulihin sila. Natigilan sina Alex at Bea. Ano ang nangyayari? Dadalhin ba nila ang mga ito sa minahan ng mineral? Bilasan mo ang pagtakbo. Kinuha ni Alex si Bea at nagplanong mag-teleport paalis. Sila ay nagsama pagkatapos ng lahat. Pagkatapos, napansin niya na ang espasyo sa lugar na ito ay partikular na matibay. Sa kasamaang palad, ang batas na ginamit niya para sa teleportasyon ay hindi sapat at hindi niya nagawang buksan ang isang espasyo. Dalawa ba kayong mahihinang nagtatangkang tumakas? Kung ako, Madam Rouge, hahayaan kayong tumakas, masisira ang reputasyon ko sa Heavenly Ruin.
Whoosh! Ang mga gintong sinulid ng mga batas na tila pinagtagpi sa isang malaking lambat ay biglang lumitaw, na humaharang kay Alex at Bea mula sa pagtakas. Isang sinag ng liwanag ang pinakawala ni Alex. Mahusay na severance. Walang awa na hinampas ng Immortal Butcher ang napakalaking golden net, ngunit sa kanyang pagkadismaya, napansin niya na ang walang talo at hindi nasa Iron na Immortal Butcher ay nabigo na maunawaan ang malaking golden net. Ito ay hindi isang aktwal na lambat ngunit isang uri ng batas. Kahit siya ay hindi maintindihan ang ganitong uri ng batas. Sa sumunod na segundo, lumiit ang malaking lambat at nilamon ng dalawa na parang isda. F***. Nagmura si Alex, pero wala siyang magawa. Nakatingin lang sila ni Bea sa isa't isa walang magawa. Ang Golden City ay sapat na mapanganib, ngunit hindi niya inaasahan na ang Heavenly Ruin ay magiging mas delikado. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3473. Ang isang random na babae na nakatagpo niya sa daan ay naging napakalakas. Ako ba ay isang tao na may limitadong pananaw? Dapat ko bang ipatawag ang Dark Demonic Lotus? Tinalikuran ni Alex ang ideya pansamantala. Bagamat nakasuot ng itim na damit si Madame Rouge, tila mas pala kaibigan siya kaysa Lady Black Lotus. Si Lady Black Lotus ay isang taong gustong gawin siyang alipin. Ano ang dapat niyang gawin kung siya ay isang gold digger? Tiyak na hindi niya ito mabubusog, naisip niya. Nakabaligtaran, tila posible ang kasiya siyang Madame Rogue. Magiging maayos siya hanggat mina niya ang mga ito para sa kanya. Ang isa pang punto ay wala siyang alam na narito sa unang pagkakataon. Mukhang marami siyang malalaman kung makikipag-ugnayan siya sa mga taong ito. Madame Rouge, I'm willing to mine for you. I am an innate miner, walang dignidad na sabi ni Alex. Yay! Medyo mataktika ka. Umiti si Madame Rouge, ngunit sinampal niya ng malakas si Alex sa sumunod na segundo sa mukha. Ang hampas ay malakas, malinaw, at parang masakit. Sa tingin mo ba ang isang mahinang tulad mo ay matatawag akong Madame Rouge? The asterisk man ikaw, the asterisk D. Pinura siya ni Alex. Umakyat sa taas ang pinipigilang galit ni Alex dahil maraming taon na siyang hindi nasampal. Hindi pa ito tapos. Maghintay ka lang. Pagkatapos nito, kinaladkad sina Alex at Bea papunta sa barko at ikinulong sa isang isolation room na may mga pagbabawal sa kanila. Ang paglilinang ng kanilang buong katawan ay selyado at hindi nila magawang igalaw ang kanilang mga kamay at paa. Nakaramdam sila ng bigat sa kanilang buong katawan ng casual silang kumilos na para bang hindi mabilang na mga baging ang nakatali sa kanilang mga katawan. Pagkatapos, napagtanto niyang pareho silang hindi nag-iisa sa isolation room ng barko. May 3 pang babae at 5 lalaki. Talaga, sila ay nasa isang katulad na estado. Nang makita nitong 8 tao na itinapon sa loob sina Alex at Bea, gulat na gulat silang lahat sa kanilang dalawa. May nagtanong, nahuli rin ba kayong dalawa ni Madame Rouge? Saan kayo galing mga mining masters? Mining masters? Ano yon? Naguguluhan na tanong ni Alex. Ngunit gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, alam niyang may kinalaman ng master ng pagmimina sa pagmimina. Hindi mo man lang alam kung ano ang isang mining master. Bakit kayo nahuli? Hindi kami mga mining master, pero sa totoo lang, nabihag kami ngayon, nakangiting sabi ni Alex. Naghari siya sa diffracted universe ngunit hindi pamilyar sa lugar na ito. Dahil dito, siya'y naging zero ang isang hero. Kung siya ay mahina sa pag-iisip, siya ay agad na nawasak. You don't even know what a mining master is, ngunit gusto niyong magmina sa Devil's Hill. If. Muntik pang tumawa. Pagkatapos, ang isa pa ay bamulong, malamang sila ay kumpay ng kanyan. Nang marinig ng iba ang mga salitang iyon, sila ay tumingin sa kanila ng nakikiramay. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Anong meron sa Devil's Hill? Mahirap bang magmina doon? Hindi naman ito mahirap para sa akin, ngunit ito ay lubhang nagbabala, sabi ng isang babae.
Ominous. Anong ibig mong sabihin? Sis, what's the point of telling them? Puro kanyan lang sila. Hindi na sila magtatagal kapag nakarating na sila sa Devil's Hill. Jeez. Maging ang mga matatandang menero na tulad natin ay masusumpungan itong taksil. Ang sabi-sabi ay isang. Ang sinaunang bangkay ay hinukay sa mining area ng Devil's Hill. Papatayin nito ang sino mang makita nito. Natatakot ako na hindi rin tayo magtatagal. Sabi ng isang binata. Mukha siyang nalulungkot at walang magawa na para bang nagbitiw sa kanyang kapalaran. May nagsabi, huwag mong takutin ang iyong sarili. Ang mga sinaunang bangkay ay mga alingaw-ngaw lamang. At saka, hindi ito isang karaniwang kababalaghan. Gayunpaman, nabalitaan ko na ang bangkay ay nawawala at hindi pa natagpuan. At, lahat ng nakakita sa bangkay ay tinubukan ng isa pang lalaki na sabihin, ngunit hindi na naipagpatuloy ang natitirang mga salita. Hindi maingat si Bea. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, mabilis siyang nagtanong, ano ang nangyari sa kanilang lahat. Dapat tingin ang lalaking iyon kay Bea. Marahil ay naisip niyang bata pa siya, kaya magalang niyang sinabi, lahat sila ay pumunta sa pagkabaliw. Nabaliw sila. Nagulat si Alex sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay tinanong niya, anong uri ng mineral ang pupuntahan natin? Ang naunang babae ay sumagot, witch essence. Ang 1,000 ng witch essence ay katumbas ng 1,000 libra ng witch ore. Yung makapangyarihan. Nanatili sila sa cabin sa hindi malamang oras. Maya-maya, may itinapon sa kahabaan ng paraan. Laking gulat ni Alex nang makita niya ang taong ito dahil kilala niya ito. Siya ay walang iba kundi si Empress Gast. Alex. Empress, bakit ka rin pumasok? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3,474. Talagang namangha si Alex sa pagkakataong ito. Dahil si Empress Gast ay naglakbay noon sa ancient Long River Passage, hindi ba dapat siya ay kasalukuyang pumanig sa pamilya Yao? Paano mo nagawang magpakita dito, Empress? Tinaktan ka ba ng mga iyon? Pati ba naman ang asawa ko at ang kasama mo ang mga babae? Nasaan sila? Isa itong kamay o mga paa ng buhangin ay hindi niya sarili. Sa kabila nito, hindi siya nagpanik. Gustong bumangon ni Alex pero naramdaman niyang hindi tinawag ang pervert na babae. May mga utos si Rosa na tumatawag. Dahil sa maze. Hanggat kaya niya bilang demonic lotus, ang lahat ay nalutas sa worst. Marahil, kailangan niyang pumatay ng 800 na kaaway at magdusa ng 1,000 pagkalugi sa kanyang sarili. Gayunpaman mayroong isang paraan. May naunang karanasan din siya. Ang 13 bituin na iniwan sa kanya ni Hailey ay nagdudulot sa kanya ng mga problema. Ang selyo ay lumuluwag at malapit ng mabuksan. Bumagsak si Empress Gast sa lupa at muntik ng matamba ang kanyang mga incisors. Tumingin siya kay Alex at sinabing galit, why don't you assist me? Anong klaseng establishment ito? Binisita mo ba ang Mist Valley? Paano rin nakuha ang barkong ito? Nang makita niya si Alex, ang tense niyang puso ay lumuwag sa hindi malamang dahilan na nagbigay daan sa kanya upang magpakita ng mapanuksong ekspresyon. Hindi ko kayang bumangon mag-isa. How can I help you? Naiiyak na sabi ni Alex. Tapos tinignan niya yung damit niya na nasa katawan niya. Mabuti na lang at walang mga pervert sa bangkang ito o maaaring mas masahol pa. Empress Gast stated, who claimed that no perverts exist. Ikaw ay isa sa kanila. It's great that you can still mock me. It shows your mind is still intact. Pagkatapos ay isiniwalat ni Empress Gast kay Alex na siya ang natangay. Bumalik ang malaking hukbo sa panig ng pamilya Yao nang makaalis si Alex, ngunit mas nababahala silang lahat sa mga Tauren na nagdudulot ng gulo, lalo na ang dating Bull Demon King, na tiyak na hindi susuko sa kapayapaan. Sa katunayan, nilayo nilang kontrolin ang sinaunang daan at walang alinlangan na babalik. Kaya't ang pamilya Yao at ang grupo sa kabuuan ay inihanda upang bumuo ng isang malaking pormasayon.
Gayunpaman, ang ilang mga materyales ay kinakailangan. Si Empress Gast ay naghahanap ng formation materials, ngunit nakuha niya na wala sa isang walang laman na bitek at napunta sa dagat na ito, kung saan nakilala niya ang bangka ni Madam Rouge, na diretso ring nahuli. Sa wakas ay inilatag ni Alex ang kanyang bantay nang mapagtanto niyang hindi lahat ay dumating. Noong panahong iyon, sinabi ni Prinsesa Bea, marami kang tao, hindi ba? Lahat ba sila ay nasa sinaunang daan? Nakapagtataka na may mga tribo pa rin ng tao sa labas ng Golden City. Dahil dito, may iilan pang mga estranghero na naghuhukay doon. Galing ba kayo sa sinaunang daan? Hindi ba kayo? Tanong ni Princess Bea. Huwag gamitin. Kami ay mula sa Chi Universe. Hindi ba't kakaiba na ang sinaunang daan ay patungo din sa guho? Nakikinig sa kanya, ito ay kahit na estranghero. One void rift, and you're in. Kailan ginawa ang mga makalangit na guho ay naging madaling mapuntahan. As taken aback, galing ka sa Chi Universe, right? Marami bang pasukan sa Nine Heavenly Ruin? Siguradong may mali sa Heavenly Ruin, sabi ng panghuhukay, o hindi mangyayari ang ganoon. Walang makaalam kung ano iyon. Si Flane Sax ang unang sumugod, kaya saan siya nagpunta? Nakapasok ka ba? Tanong ni Empress Gast kay Alex. Difficult to say, umiling-iling na sabi ni Alex. Yung number one person sa Diffracted Universe, actually may time na kasama ka, tumawa si Empress. We're actually from the Diffracted Universe. Nagulat na naman si Bea. Ang Diffracted Universe at ang Ancient Path ay matagal nang nagsara ng kanilang mga bibig. Paano ka nakapasok? Gusto naming pumunta sa Diffracted Universe, ngunit hindi namin magawa. Nabalitaan ko na may malaking pagbabago at may gustong mahanap ang mga higanti ng Chi Universe at sinubukan nilang makapasok. Paano na? Tanong ni Alex. Nagtaka siya, paano ko malalaman? Ang mga higanti ng universo ay malayo sa atin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3475. Habang nag-uusap sila, puminto ang barko. Pumukas ang hatch, at lumapit si Madam Rouge at ang kanyang mga tauhan. Halos hindi binigyan ng tingin ni Madam Rouge si Alex at ang iba pa. Para sa kanya, wala silang pinagkaiba sa mga langgam. Sa halip, kinausap niya ang isang grupo ng mga manggagawa. Narito ang Devil's Hill. Senior Lee, reasonable pa naman akong tao. Tulungan niyo akong maghukay. Magagawa ang iyong misyon basta't buksan mo ang channel ng pagmimina at hanapin ang witch essence sa loob. Ibabalik kita ng ligtas, at magiging ligtas at maayos din ang mga residente ng Unicorn Fortress. May hiling ako, sabi ng matanda. Magsalita ka. Gusto ko ng 10 nangingibabaw na dalubhasa sa antas ng Panginoon na magbabantay sa amin sa buong panahon. Ang mga taong ito ay napakahina at hindi man lang kwalipikado bilang kumpay ng kanyan. Kapag pumasok kami sa minahan at lumitaw ang mga problema, walang sino man ay tutulong sa atin na harangin ang kalaban. You will be busy for nothing, sabi niya sabay turo kay Alex at sa iba pa. Yes. Tegunda ni Madam Rouge. Ang iilang basurang isda na ito ay hindi man lang kwalipikadong maging kumpay ng kanyan, ngunit ayos lang na maging mahinang manok upang masubaybayan ang daan. Patuloy ng lalaki. Nabalot ng kalungkutan si Alex. Ang numero 1 tao ng Diffracted Universe ay talagang nabawasan sa estadong ito. Siya ay hinamak na gamitin bilang kanyan kumpay ng isang tao. Tige lahat, bumaba na kayo sa barko. Inaasahan ni Alex na ang Devil's Hill ay isang bundok o kung ano, ngunit hanggang sa lumabas siya ng cabin ay napagtanto niyang nasa ilalim pa rin siya ng dagat, kahit na mas malalim at mas madilim kaysa dati. Buti na lang naghanda ang mga tao ni Madam Rouge ng ilaw na pinagmumula na makapagbibigay liwanag sa ilalim ng dagat. Kaya naman, sumisid sila hanggang sa ibaba. Ang presyon ng tubig dito ay napakataas. Kung ang mga ordinaryong tao ay hindi magtanim, imposibleng mabuhay sa ganitong kapaligiran. Madudurog sila sa matinding pressure sa isang iglap.
Dahil dito, naangat ang kamalig ni Alex at ng iba pa. Tahimik na napabuntong hininga si Alex, hindi na natapos ang mga misteryo ng 13 bituin na iniwan ni Hailey para sa kanyang sarili. Ang bilis na ito ay magiging napakabagal kung ito ay umaasa lamang sa sarili nito upang gumana at pasibo na iangat ang selyo. Pumasok si Alex sa lugar ng Devil's Hill. Ang ilang mga lumang digger ay tumigil. Sige, ano ba ang tigil mo? Tanong ng isang lalaki. This place. Maaring isang bawal. We can't mine here. Sabi ng matandang mine master. Nagalit si Madam Rouge. Anong ipinagbabawal na teritoryo? Kahit sinkhole, kailangan mong pasukin at hukayin. Sam, bantayan mo ako. Ang hindi gagawa ng isang bagay ay pupugutan ng ulo. Naagrabyado, tinapakan ng matandang master ng pagmimina ang kanyang paa, ngunit walang paraan. Pagkatapos ng kalahating oras na paghihintay, nagtipon ng isang pulutong sa hukay ng minahan ng Devil's Hill. Alam ni Alex na kanina lang may nahukay na sinaunang kabaong dito at sa loob nito ay may nakabihis na bangkay ng babae na hindi pa nabubulok ang laman. Ngunit ilang sandali lang, ang bangkay ng babae ay misteryosong naglaho at ang naghuhukay ay isinumpa. Ang mga nasa minahan noong panahong iyon ay namatay lahat. Hindi banggitin ng mga Manero, maging ang nangingibabaw na mga dalubhasa sa antas ng Panginoon ay hindi nagawang dalhin ito, at 7 ang namatay bilang resulta. Nakaramdam ng kirot sa kanilang mga bungo si Alex at ang iba pa nang marinig nila ito. Ang banas ng minahan na nababalot ng tubig dagat ay itim at madilim, parang demonyo na nakabuka ang bibig. Isang buwan na. I'm wondering if the curse inside is still active. Tanong ni Sam. Tawag muna tayo ng trash fish para lumapit at subukan, mungkahi ni Madam Rouge. She's the one. Ulalas niya habang inililipat ang tingin kay Empress. Gas. Nang marinig iyon ni Empress Gas, pumuti ang mukha niya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3496. Paano kung pupunta ako? Si Alex ang nagkusa na tumayo. Anyway, siya ay parehong basurang isda at kanyan kumpe sa isa. Siya ay mayroong anting-anting ni Hailey at ang maitim na demonyong Lotes, na isang tipikal na haka-haka na nagpapakamatay na big boss. Ngayon ang kritikal na sandali, at dapat siyang dumating bilang medyo kapaki-pakinabang. Nagtaka si Empress Gas, ha? Tutal halos isang buwan niyang ginamit ang laman. Hindi gusto ni Alex ang isang pamilyar at perpekto laman na mamatay sa loob ng Devil's Hill. Natigilan ang Empress. Natigilan din si Bea at agad na sinabi kay Alex, "Are you crazy? Are you willing to be cannon fodder?" Anong klaseng tao siya? Wala kaming ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng Devil's Hill. Baliw ka na ba? Ganon din naman kung mamatay ka ng maaga o huli. I like to push the boundaries. I'll go. Sabi ni Alex habang diretsong naglakad patungo sa Devil's Hill. Tumingin sa kanya si Madam Rouge ng ilang saglit ngunit walang sinabi. Sa kanyang mga mata, ang basurang isda ay basurang isda. Ang unang basurang isda na namatay ay hindi makakaapekto sa kanya. Parang kinilig si Empress Gas. Alex, sasamahan kita. Ulalas niya. Si Madam Rouge naman ay hindi papayag na magsama ang dalawang basurang isda. Tanong niya nang sumulong si Empress Gas, naniniwala ka ba na ito ay isang martyr na site? Manatili ka at maghintay para sa susunod na alon dahil madaling mamatay. Maraming mga pagkakataon na magagamit pagkatapos nito. Pagkatapos ay pinigilan si Empress Gas ng mga tauhan ni Madam Rouge. Gumawa ng maliliit na hakbang si Alex patungo sa Devil's Hill. Sa kabila ng kanyang padalos-dalos na salita, napanatili niya ang 100,000% pagpapasya. Ayaw niyang mamatay. Ang chi ng kanyang katawan ay na-activate, ang Buddhist light at Buddhist na teksto ay siksik sa kanyang buong katawan, ang kapangyarihan ng ancestor witches ay handang ipagtanggol at atakihin anumang oras, at ang 3,000 lotes sa kanyang katawan ay patuloy na namimilipit.
Ayon sa bulong-bulungan, ang sumpa dito ay napakabangis kaya kayang patayin ang mga nangingibabaw na eksperto anumang oras, at ang pagtatanim na iyon ay malamang na sa isang ordinaryong maaga dominanteng dalubhasa. Tinukoy nito ang aspeto ng kapangyarihang panlaban, ngunit hindi pa rin malinaw ni Alex kung aling kaharian ang nangingibabaw sa mga eksperto. Ang bawat kaharian ay may isang tiyak na tanda na kumakatawan sa isang tiyak na kakayahan. Ang isang nangingibabaw na eksperto ay isang antas na mas mataas kaysa sa Chi Universe at ang pinakamataas na Diyos. Ang taong ito ay hindi iyon prangka lang. Ham. Tumaikling sandali, ang 3,000 lote sa kanyang katawan ay nanlamig. Tumingin si Alex sa loob. Sa kanyang takot, natuklasan niya na ang Dark Demonic Lotus ay kusang lumitaw nang hindi siya tinatawag. Lumutang ito sa itaas ng 3,000 lotes na parang isang maaliwalas na dalaga na may tiyak na mood at posture. May pamilyar na amoy dito. Kulat na sambit ni Alex nang ibuka ng Dark Demonic Lotus ang bibig nito. Huminto si Alex at nagtanong, "What a familiar smell." "The smell of a bee asterisk," sabi ng Dark Demonic Lotus. Hindi nakaimik si Alex. Ang Dark Demonic Lotus na ito ay may masasamang intensyon at walang ilalim, ngunit tila nagmamalasakit siya sa sariling buhay at kamatayan. Parang may masamang mangyayari sa kanya kapag namatay siya, at ito nga katumbas ng banta. Gayunpaman, hindi ito ang pangwakas na solusyon. Posible bang gawin itong Dark Demonic Lotus na ganap na sumunod sa kanyang utos? Dapat ba siyang subukan? Anong kalokohan? Sweet talk sa kanya. Sino ang nakakaalam kung siya ay isang multi-bilyong taong gulang na halimaw? Paano kung retired juicer na siya? Sa likuran, patuloy silang hinihimok ni Madam Rouge. "Bakit ka tumigil? Go now." Lumingon si Alex sa likod para sumagot, ngunit tinanong niya ang Dark Demonic Lotus, "Ang ganda ate, yung B asterisk sa likod masyadong makapangyarihan. Hindi natin siya kayang ipaglaban, kaya ipagpatuloy lang natin. Kahit na kailangan nating mamatay, hindi mo ba naisip na ito ay isang bagay na hindi maiiwasan? Ano ang tawag mo sa akin?" Natigilan si Dark Demonic Lotus. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3477. Babe. Kung ayaw mo, pwede kitang tawaging beauty, at gusto rin kitang tawaging matandang tita na pupunta. Sino ang matandang tita? I was reborn from Nirvana. How can I be that old? Babe sounds nice. You can call me babe. Alex quietly stated, "It's great that she enjoys hearing beautiful words." Then he heard her sneaker again. "What a fart you gave that stinking B asterisk behind." Kung noon pa, lumuhad ang ate mo at dinilaan ang mga daliri ko sa paa. Paano kung ngayon? Tanong ni Alex. It's not entirely your fault. Ang iyong cultivation ay masyadong mahina ngayon. Ang huling pangungusap na iyon mula sa Dark Demonic Lotus ay napakawalang sigla. "No way, even you can't beat it." Alex froze. Ano bang kinakatakutan mo? Mayroon isang bagay sa minahan na ito. As long as you get that thing, you will makapag-metamorphose, at makakakuha din ako ng malaking tulong. Isang mabahong babae ng Onion Realm lang. It will take minutes to F*** her up, paliwanag ni Dark Demonic Lotus. Onion Realm. Narinig ni Alex ang isa pang bagong kaharian. Ilang kaharian pa ang naroon pagkatapos ng Dominant. Kaharian. Hindi marami iyon. Pagkatapos na dumating ang Dominant Realm sa Eternal Realm. Ang Eternal Realm ay humahantong sa Everlasting Realm. Mayroong 4 na antas lamang sa kabuuan. Gayunpaman, ang bawat pangunahing kaharian ay nahahati sa 79 na menor de edad. Nang marinig ito ni Alex ay parang samuka agad siya ng dugo. Naabot niya sa wakas ang hukay ng minahan. Inigpitin ni Empress Gast ang kanyang kamao at nagdasal na sana ay maging okay si Alex habang maingat na tinitigan ni Madam Rouge at ng iba pa si Alex.
pagmamaktol ni Bea, kaunti lang ang kakayahan ng lokong ito at gusto pa niyang maging bida. Sa sandaling iyon, napansin ni Alex ang maraming bahid ng dugo sa dingding na bato ng hukay ng pagmimina, dahan-dahang kumikislat sa gitna ng karagatan. Ay nako, sila ay maliliit na bulate na duguan, hindi mga batik ng dugo. Umiiral talaga ang mga ganyan sa hukay ng minahan. Ito na siguro ang gulo na naiwan ng B** na yan. Biglang sabi ni Dark Demonic Lotus. Snap! Habang nahulog ang mga yabag ni Alex sa hukay ng minahan, tila nagising ang mga kulay na dugong surot na nakakabit sa hukay ng minahan. Agad na itinaas ni Alex ang kanyang paa at umatras, ngunit huli na ang lahat. Ang lahat ng mga bug ay naigasing at naglabas ng ilang uri ng mababang dalas na hiyawan, pagkatapos ay bumuo ng isang uri ng floating belt effect sa tubig dagat at mabilis na sumugod kay Alex. Isang sumpa. Ang sumpa ng sinaunang babaeng bangkay. May sumigaw. Nandyan pa rin sila, at ang minahan na ito ay moldita. Bawal pumasok. Takbo, takbo, takbo. Agad na umatras si Alex at nagtangkang tumakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi ni Madam Rouge. Basura kong isda, bawal tumakbo. Manatili kung nasaan ka. Fudge. Tinumpa ni Alex si Madam Rouge dahil hindi siya bagay. Sa puntong ito, gumawa si Empress Gas ng isang kamangha-manghang hakbang, kumawala mula sa pagkakakulong ng susunod na tao at direktang naniningil patungo kay Alex. Gayunpaman, sinampal siya ni Madam Rouge sa kabilang mukha at hinampas siya ng malakas sa likod. 10,000 corpse worm ang perfect tonic para sa akin. Umisi naman si Dark Demonic Lotus kay Alex. Ibuka mo ang bibig mo, sipsipin mo silang lahat. Si Alex, masyadong, walang pagpipilian kundi ang sumunod at buksan ang kanyang bibig, umaasang may iligtas niya ang araw. Ang hindi mabilang na mga uod ng dugo ay agad na pumasok sa nakabukang bibig ni Alex, na parang tinutulak ng kung anong puwersang hindi nakikita. Natigilan ang mga tao sa likod. Tapos na ang lalaking ito. Sakto namang namatay siya. What a knucklehead. Takbo, takbo, takbo. Kapag natapos na siya, tayo na naman. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3478. Isang grupo ng mga tao, kabilang si Madam Rouge, ang gumamit ng lahat ng kanilang lakas upang lumipad pabalik. Kahit na ang mga espiritual na kaisipan ay natatakot na manatili sa hukay ng minahan. Takot silang ay alerto ang mga kawawang uod na iyon. Tumakbo ka nanay ko, tumakbo ka. Tapos na kung magkasalubong tayo. Ang mga taong ito, na nag-aalala tungkol sa pagkamatay ni Alex, ay mabilis na tumakas. Kinaladkad si Empress Gas pabalik din. Malayo na sila sa Devil's Hill sa isang kisap mata. Si Alex naman ay nanatiling nakatayo doon at naghintay hanggang sa lahat ng 10,000 corpse worm ay pumasok sa kanyang katawan bago isara ang kanyang bibig. The entire process was actually quite revolting. Napakaraming mga bug, hindi bababa sa ilang daang milyon. Ilang daang milyon ng mga bug na ito ang nakay ni Alex, at walang nangyari maliban sa bahagyang pagduduwal. Ang isang normal na tao na nakagat ng isa sa mga bug na ito ay namatay sa lason. Ang lahat ng mga corpse worm ay matagal nang natutunaw at na-convert sa Dark Demonic Lotus ng sariling enerhiya. Kawakas, inihatid pa nito ang isang bahagi nito kay Alex. Masyado pa ring mahina ang iyong paglilinang. Ang kapangyarihan ng simula ng universo ay nakapaloob sa katawan ng mga uod na ito, na ipapakalat mo sa iyong katawan upang maging plataporma nito. Ang iyong 3,000 lotus body ay ang iyong pinakamalaking competitive edge sa iba. Isang bulaklak para sa isang mundo, isang bulaklak para sa isang pinagmulan. Kapag ang iyong katawan ay nag-condense ng 3,000 mundo o kahit na 3,000 magagandang mundo, ikaw ay isang diffracted na universo. Natarante si Alex habang nakikinig, do I become a diffracted universe? Ano, nagulat ka? Kaya, ano ang kakanyahan ng iyong orihinal na diffracted na universo, sa iyong opinion? Umiling si Alex.
Kapag lumaki ka sa yugtong iyon, lubos mong mauunawaan. Ngayon bilasin mo na. Sabi ng Dark Demonic Lotus. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang nasa loob nitong minahan. Ito kaya ang pinagmulan ng Eye of Nine Yin. Kung ganoon ang kaso, iyon ay hindi ka panipaniwala. Ramdam ni Alex ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Tinuri niya ang enerhiyang ito pagkatapos marinig ang paliwanag ng Dark Demonic Lotus. Ito ay, sa katunayan, isang mas advanced na pag-iral kaysa sa kapangyarihan ng mangkukulam. Ang 3,000 lotus ay lumitaw sa metamorphose pagkatapos matanggap ang enerhiya na ito. Magbubunga kaya ang mga bulaklak ng lotus? Kahit na iniisip niya kung graft ba ito para sa Dark Demonic Lotus, wala siyang pakialam dahil isa lang talaga ang paraan para mamatay, at least ngayon parang siya at ang Dark Demonic Lotus ay nasa parehong bangka. Snap! Snap! Tumayo ulit si Alex at pumasok sa hukay ng minahan. Madilim ang lahat pati na ang liwanag. Pinagmulan sa kanyang kamay at hindi niya makita ang kanyang mga daliri. Siya naman ang may kakaibang pakiramdam na magagamit muli ang kanyang divine sense. Maging ang primordial eye, ang banal na mata, at ang kakayahang makakita sa mga nakaharang o nawala ay tila nag-restart at malinaw na nakakakita si Alex. Pumalik na rin ang kakayahang makakita at nakakakita siya ng 100 metro sa likod ng bato. Natigilan si Alex. Ito kaya ang resulta ng cosmic origin energy. Dahil ba sa taglay niya ito ay muli niyang nakikita ang kanyang kasalukuyang katawan na nababagay sa kapaligiran dito. Ano man ang maaaring mangyari. Ang paghuhukay dito ay isang tool sa panloloko na may X-ray vision. Gumalaw siya palalim ng palalim sa minahan. Dahil ang mineral sa locus yung ito ay napakatigas, walang paraan upang maghukay ng malaking lugar. Ang lahat ng paghuhukay ay dapat gawin ng mano-mano. Ang lagusan ng minahan dito ay talagang nahukay ng medyo malalim at mayroon mga palatandaan ng artificial na paghuhukay sa lahat ng dako. The Dark Demonic Lotus scoffed at this point, gaano katagal ang paghuhukay na ito? Mga taon, buwan. Ito ay isang bangkos lamang ng basura na hindi sanay sa paghuhukay. Pagkatapos, tinanong ni Alex, paano tayo maghuhukay? Ang paghuhukay sa pamamagitan ng pisikal na puwersa ay ang pinakakatawa-tawang bagay na dapat gawin. Ang mga load ay may sariling buhay. Ang mga loads ay malinaw, ang susi ay upang matuklasan ang lugar sa kahabaan ng loads. Ang mga bagay tulad ng witch essence, na dapat ay pino, ay maaaring ipagtanggol ang sarili at makatakas, na ginagawang halos imposible na maghukay ng witch essence by normal means, Dark Demonic Lotus remarked. Paano ka maghuhukay kung ganoon? Tingnan natin. Una at higit sa lahat, nangangailangan ito ng maraming witch ore. Ang witch essence ay may kaunting immunity sa ordinaryong witch ore. Gusto nitong malanghap ang witch ore sa sarili nito at gawing sarili nito, kung gayon walang takot na hindi magagalaw ang witch essence sa loob. Natigilan si Alex. So ayun na nga. Naging essence na si witch essence, may buhay, at makakatakas pa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3479. Hindi ba medyo exaggerated iyon? Gayunpaman. Mayroon na siyang 1 toneladang witch ore. Agad na inilabas ni Alex ang witch ore na nagpapino sa isang planeta noon. Nang makita ng Dark Demonic Lotus ang napakaraming witch ore, agad siyang tumawa. Ito ay kahanga-hanga. Habang naghahanda si Alex na magtrabaho sa loob ng hukay, bumalik ang mga tauhan ni Madam Rouge. Nagliwanag sila sa ilalim ng hukay, ngunit wala silang makitang pahiwatig ng katawan ni Alex kahit anong pilit nila. Tiyak na nilamon na siya ng buo ng mga uod na iyon. Ganoon din noong unang nag-activate ang sumpa. Wala man lang buto ang natira sa kanila. Ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Madam Rouge, kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari dito at magpadala ng 1 tao. Magpadala ng 2 tao pasulong. Kumuha ng memory crystal at italo kung ano ang mangyayari.
Sa kasamaang palad, sina Empress Gast at Bea ang dalawang sakripisyong ipinadala. Sa sobrang takot ni Bea ay nanginginig ang lahat at tumingin saglit mula sa pag-iyak. Inutusan siya ni Madam Rouge na maging decoy at maglakad sa harap habang near-record ni Empress Gast ang nangyari sa memory crystal mula sa likuran. Napapikit ng mariin si Bea habang tumuntong sa hukay, naghihintay sa kanyang hindi maiiwasang kamatayan. Gayunpaman, walang nangyari. Nanatiling kalmado ang lahat at hindi lumitaw ang kayag ng mga bug mula noon. Ligtas ba? Ang sumpa. Hindi ito dumating para sa kanya. Kakaiba yon. Ikaw, ang may memory crystal. Pasulong ka sa hukay. Nagnanga ang mga ngipin ni Empress Gast at pumasok din. Maya-maya lang ay umalingaw-ngaw ang boses ni Alex mula sa butas at sa tenga ng dalawang babae. Pilasin mo halika sa inyong dalawa. May paraan ako para makatakas. Ang hawak ni Madam Rogue. Si Alex yun. Buhay pa si Alex. Ang galing. Naramdaman ni Alex ang dalawang babae at pinadalhan sila ng mensahe. Walang sabi-sabing sumugod ang dalawang babae sa minahan. Ano ang nangyayari? Bakit sila sumugod ng ganyan? May mahiwagang kapangyarihan ba ang sumipsip sa kanila? Naramdaman ni Madam Rogue na ang dalawang babae ay pumasok sa kanilang sariling kalooban, ngunit nag-alinlangan siya pagkatapos. Narinig ang sinabi ng mga naghuhukay. Dahil masyadong kakaiba ang nangyari dati, mas naging maingat siya ngayon. Tumakbo. May sumigaw, at tumakbo ang grupo. Huling nagkita si Alex at ang dalawang babae. Hindi napigilan ni Empress Gast ang kanyang pagsabog ng emosyon at inabot siya para yakapin siya. Akala ko patay ka na. Tinapik-tapik ni Alex ang kanyang matibay na puwitan at sinabing, "Hoy, matigas na ako. Halika, umalis na tayo." Ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na sumugod dito ngayon, kaya't dapat tayong magtayo ng ilang mga larangan ng puwersang pangdepensa at hukayin ng witch essence. Hindi natin hahayaan na magkaroon sila ng kahit isa. Paano natin sila huhukayin? Tayong tatlo lang. Sabi ni Bea. Hindi rin ako marunong maghukay. Tsaka prinsesa ako. Hindi ko madumihan ang kamay ko. I was prepared for this. Halika, sumunod ka sa akin. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3500. Dati nang ginamit ni Alex ang witch or para maakit ang atensyon ng witch essence. Sa kasalukuyan, isang malaking masa ng witch or ang itinulak sa pinakailalim ng lagusan ng minahan. Hindi pa nakikita ni Bea ang witch essence, ngunit alam niya kung ano ang witch ore. Nang makita niya ito, agad siyang napabulalas, iyan ay witch ore. Napakalaking piraso iyan. Wala pa akong nakitang ganito kalaki at dalisay. Ang lugar na ito ay tiyak na may malalaking ugat ng minahan. O aking Diyos, ito ay sobra. Ang mundong ito ay may mga mahiwagang bagay talaga. Inabot niya ang paghukay sa witch ore nang matapos siyang magsalita. Hinawakan ni Alex ang kamay niya at sinabing, "Anong pupuntahan mo?" Paghuhukay, obviously. Hoy, Rockefeller, kahit nauna kang pumasok sa minahan, ang ore ay para sa mga nakakakita. Tsaka napakalaking piraso. Aagawin mo ba lahat para sa sarili mo? Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. Baliw ka ba? This witch ore was mine in the first place. Hindi ako makapaniwalang sinasabi mo yan ay inyo. Napakawalan diyan mo ba talaga? Idiot ka. Nakakita ka na ba ng ganyan kalinis at natural na witch ore? This is... Biglang naisip ni Alex kung paano naging refined ang witch essence at maaaring marinig ang mga boses nila. Marahil ay napakataas pa ng katalinuhan nito. Kung patuloy pa rin itong sumigaw sa kanya, hindi ba mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya? Sa isiping iyon, biglang nagbago ang mukha niya, at pinitik niya ng mariin ang noo ni Bea. Cut the crap. Sabi ko akin ito, kaya akin ito. Kung patuloy kang magdulot ng kaguluhan, papatayin kita at paghaluin ang ating laman at kaluluwa. Hooray!
Tinitimbang ni Bea ang kanyang mga pagpipilian at sa wakas ay sumuko sa witch whore. Empress Gast at Alex ay isang koponan. Wala siyang pagkakataong manalo kung mag-isa siya laban sa kanilang dalawa. Inilibot ni Empress Gast ang kanyang mga mata kay Alex. Paghalo ng kanilang laman at kaluluwa. Seryoso. Diretso niyang sinabi. Wala ba siyang kahihiyan? Gayunpaman, hindi pa nakikita ni Bea si Alex na naghuhukay para sa witch whore, ngunit naglabas siya ng isa pang mas malaking piraso. Ano ba? Huwag kang makakuha ng ganyan. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hinugot ni Alex ang dalawang witch whore. Ano ang pinaplano niya? Ganon din ang tanong ni Empress Gast. Misteryosong ngumiti si Alex. Malalaman mo din saglit. Pagkatapos, tumingin siya sa likuran niya at sinabing, mag-iingat ka. Panangga ang lahat ng aura sa iyong katawan. Si Madam Rouge at ang kanyang mga tao ay pumasok na. Naglagay ako ng ilang mga bitag at dapat tayong maging maayos kung hindi nila tayo mahanap. Sigurado, may mga tunog ng yabag pagkatapos ng ilang sandali. Nagkaroon ng force field sa pasukan ng Devil's Hill upang hindi makapasok ang tubig dagat at maririnig ang mga yabag. Tapos may narinig silang nag-uusap sa di kalayuan. Kakaiba iyan. We've come all the way in, yet walang nangyari. Mukhang hindi rin kumilos ang sumpa. Saan nagpunta ang dalawang extra? I haven't seen them at all. Nakina ba sila? Maghiwalay at maghanap. Umalangaw-ngaw ang boses ni Madam Rouge, anong hinahanap mo? Ngayong nasa minahan na tayo, pwede bang simulan mo ng maghukay? Oh. Matandang Lee. Kahit na wala pang 3 metro ang layo ni Alex at ng dalawang babae sa kanila madam. Hindi sila napansin ng grupo ni Rouge dahil nakalagay ang shielding force field. Ang ilan sa mga menero ay nag-usap sa kanilang mga sarili at nagsimulang maghanap ng pinakaangkop na lugar upang simulan ang paghuhukay. Ngunit pagkatapos, ang minahan ay biglang nagsimulang manginig ng marahas. Parang ang buong hukay ay malapit ng gumuho, at maging ang baras ay nagsimulang mag-crack, bumabagsak ng mga bato at bato sa lupa. Nako! Babagsak na ang minahan. O Diyos ko! Tumakbo ka! Si Madam Rouge ang pinakamabilis na tumakbo, tinamaan at nasugatan ang kanyang mga tauhan sa daan sa kanyang pagmamadali upang makatakas. Siya ay halos lumipad palabas ng minahan, ang kanyang mga tao ay sumusunod sa kanyang likuran. Gayunpaman, ang lagusan ng minahan ay hindi gumuho. Tulad ng isang lindol, ang pagyanig ay tumigil pagkaraan ng ilang segundo, at isang tumpok ng mga bato ang nahulog sa lupa. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela. Mabuhay. Please like, share, and subscribe. Salamat po.